Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo para sa isa na naman pong boxing content at meron po tayong inaabangan na panabik na pakpakan dyan sa Amerika. Yan naman po ay ang banggaang, sabihin ko sana Ordonis Ugas although kasama po si Ugas dyan undercard siya. Yan po ay bakbakan nito ni Saul Canelo Alvarez at itong si Jermell Charlo. Ayan, yan po ang banggaan ng mga undisputed champions Well, ito pong si Jermell, wag po kayong maguguluhan dahil meron po siyang kambal or meron siyang kapatid na si Jarmal na siya ring boksingero At ito nga pong si Jermell ang kasalukuyang junior middleweight champion. Ayan, undisputed champion. At ito naman pong si Canelo Saul Alvarez ang super middleweight champion. Ayan. So kung mapapansin nyo po sa tail of the tape ng dalawa, talaga pong matindi ang mga record ng mga to. 59 po ang panalo ni Canelo at 2 talo. At ito naman pong si Charlo merong 35 wins at isa pong pagkatalo At ngayon ang mga pinag-uusapan, sino kaya ang mananalo sa dalawa Well, pinanood po natin yung mga sinabi ng ilang mga analyst tungkol dyan. Kasi nga po, ito pong si Jermell Charlo umangat po ng dalawang baitang para lang po sagupahin itong si Canelo. Kasi nga, talagang hinahunting niya itong si Canelo At nakikita po natin na mga halay ng mga boksingero talaga pong si Charlo ang maganda niyang makakalaban talaga dahil nakita niyo naman yung mga huling laban niya at yung kanyang 19 knockouts na pinerform nito ni Charlo na talagang matindi At of course, ito naman pong si Canelo may mga talagang bigating nakalaban, lalo na itong nakalaban niya na si Floyd Mayweather kung saan natalo siya. Pero after niya pong natalo, dun po nakilala or dun po pinanganak yung kanyang matinding depensa at opensa at the same time. Yung kanyang counter-punching na enhance po ng gusto, ang kanyang boxing style ay talaga pong na-enhance. Mapapansin nyo po yan kung i-review nyo mga huling laban niya bago at yung pagkatapos niya nakalaban si Floyd Mayweather. At pagkatapos po niyan yung kanilang showdown trilogy ni Triple G. Ayan, nakita nyo naman, first round draw pangalawa nanalo siya, pangatlo siya na naman. So tignan nyo naman, talagang matitindi ang mga kinalaban niya. Well, tinignan ko po ang mga nakalaban ni Charlo, hindi po kasing bigat Kaya po kung papansinin nyo, kung kayo po mag-aanalisa kung sinong mananalo, tatanungin kayo, well, tignan nyo lang po ang mga kinalaban ng dalawa Sa dami po ng laban ni Canelo, mukhang alam ko na kung sino rin ang inyong tinutukoy na mananalo. Ayan. Balik tayo sa tail of the tape ng dalawa. Parehas pong orthodox itong dalawang ito At parehas po silang gustong mag-box. So sa tingin nyo, kaninong style ang mananalo? Nakita nyo naman po itong si Canelo talagang detailed yung kanyang counter punching. Lalo na yung kanyang hooks, napaka-dangerous po Hook, hindi nyo alam kung saan manggagaling 'Di ba? Kaliwa kanan, tapos yung uppercut niya napaka solid. Ganun din po si Charlo. Nakita niyo yung mga uppercuts niya at yung kanyang straight to the body. Talagang solid, 'di ba? At yung pareha sila when it comes to 1-2 combinations na talagang solid. At doon talaga nagsisimula ang kanilang opensiba Ngayon, may mga analyst po na nagsasabi na may chance po daw si Charlo kung from a distance daw po ang bakbakan. Kasi nga po si Canelo talagang matindi sa box. Pagka nag-box po sila, talagang yayariin si Charlo ang sabi naman po ng iba, si Charlo daw po dahil pagka kinatawan niya raw po pagka body shots po ang pakawalan niya against dito kay Canelo, malaki daw po ang chance ni Charlo. So hati po talaga kung papansinin nyo yung mga analyst. Tayo naman po na fan lang, ano ang ating sa tingin, sino ang mananalo sa dalawa? Well, ang pananaw ko lang po as a fan, hindi na po ako magbabase sa talagang mga tawag dito,
yung mga highlights. Pinanood po natin yung mga talagang laban nila, no? At pagbabatayan ko na po ang records, ano po. Sa akin po, Canelo to. No, Canelo. Kasi po dati, kung mabalikan yung ating huling content sa bakbakang Crawford at ito pong si Errol Spence Jr. Si Errol po ang aking pinili kasi nga po nakita ko yung style ni Errol na talagang tingin ko kakayanin niya. Yun nga lang po ang sistematikong boksingero na katulad no ni Bud Crawford mahirap po talaga talunin, no? Mahirap basahin, no? At mahirap talunin. At kahit na anong opensiba ang ginawa ni Errol Spence natalo siya. At take note, nag-meet sila sa 147, no? Kumbaga si Errol po ang bumaba po para i-catch niya ang weight nito ni Bud Crawford. Kapag ito naman po sa situation naman po ni Charlo 14 po na timbang ang kanyang idinagdag, no? Ibig sabihin siya ang nag-adjust. So paano ang katawan niya, no? Yan ang concern din ng ibang mga analyst Paano yung katawan niya? 'Di ba? Paano niya makukondisyon yung katawan niya sa ganung sitwasyon? Maninibago, Chuck. Although malaki po itong si Charlo, no? Almost 6-footer ito at 5'9 naman po si Canelo. Pero ang kagandahan kay Canelo maintain po yung kanyang maintain yung kanyang weight, Kumbaga ang naghabol diyan si Charlo. Kaya yun din po ang sinasabi ng ibang analyst na ayun din ang aking kumbaga ang tinitignan ko, no, na posible pong maging disadvantage ni Charlo. Kaya para sa akin Canelo ko dito, no. So yun po, at mahaba po ang ating pag-uusapan tungkol diyan. Ito pa lang pong umpisa, no. Sa 30 pa po ng September ang bakbakan at marami pa po tayong pag-uusapan tungkol diyan. At yan po ay sa mga susunod nating content. Dito po sa Doy TV Sports. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.